Hello! So ngayon naman ang i-compare natin is yung mga iba't ibang klase ng OS ng mga handheld. So ito meron tayo ditong Nintendo Switch. So ang OS niya guys is gawa ng Nintendo. Tapos ito naman guys is ROG Ally X. So ang OS naman ito guys is Windows 11. No? So Windows handheld to. Then ito naman guys is Android na OS. So ito guys yung Aya Neo Pocket Evo. Itong tatlong to guys, ito yung mga pinakamalalakas sa category nila. Hindi ko pa kasi guys na-test yung MSI Cyclo 8. So sa ngayon guys, ang masasabi ko na ito yung pinakamalakas na Windows na handheld na OS. Tapos sa Android naman, ito naman yung pinakamalakas guys kasi Snapdragon Gen 2 to. So ito guys is Nintendo Switch OLED. So bibigyan ko lang kayo guys ng idea na kung isa lang na handheld ang bibilin mo, alin ba dito sa tatlong to ang OS na dapat mong bilhin? So Nintendo OS ba? Windows? Or etong Android OS. So sayang wala akong Steam Deck, pero sana makakuha tayo ulit ng Steam Deck kasi dalawang beses na ako nagkamera ng Steam Deck and pinagpalit ko siya ng ROG Ally X. So sasabihan ko muna yung asawa ko na kailangan ko yon para sa vlog. So unahin na natin guys, etong Nintendo Switch. So ang nakikita ko lang na pros nito, kung ikukumpara mo sa dalawang to, yung kanyang mga exclusive na title. Syempre ito ay gawa to ng Nintendo. So yung mga games katulad ng Mario, ng Pokemon, ng Zelda ay hindi mo siya guys malalaro kung hindi guys Nintendo na OS yung gagamitin mo. Kasi guys yun nga, pwede mo siyang laruin dito at dito kung gagamit ka ng emulator. Pero kung hindi ka guys gagamit ng emulator, ay sa Nintendo mo lang talaga guys malalaro yung mga title na yon. Kasi sa PlayStation, parang wala na rin siyang exclusive eh. Kasi yung God of War and yung God of War Ragnarok, yung Ghost of Tsushima, mabibili mo na rin siya guys sa Steam. Hindi ka mukha dati na talagang pag sinabing exclusive lang sa PlayStation, talagang exclusive lang siya sa may PlayStation. So kung mahilig ka guys sa Mario, sa Pokemon, syempre guys, walang tatalo sa Nintendo Switch. Ang cons niya naman kapag kanilaban mo sa dalawang to, is yung kanyang power. Kasi guys, ang tagal na nitong Nintendo Switch. So 2017 pa yata siya nilabas. So 8 years na siya guys. So mas mahina na siya dito sa Snapdragon Gen 2 na processor nito. And syempre, mas mahina na siya dito sa ROG Ally X. So yung ibang games guys, usually malalaro mo dito is 30 FPS lang. So yung mga game na yun guys, kapag nilipat mo dito or nilipat mo dito through emulator, makakakuha ka guys ng frame rate na up to 60 FPS. So sumunod naman natin guys ay itong Android na gaming handheld. So ito guys yung Aya Neo Pocket Evo. So Snapdragon Gen 2 to. So ito yung pinakamalakas na Android na handheld na mabibili mo sa ngayon. So ang ginagandaan dito guys, syempre unang-una, kung ano yung kaya mong gawin sa cellphone mo, magagawa mo rin dito kasi nga Android to. And yung cellphone natin guys is Android rin. So pwede ngang bumili ka na lang ng controller and ilagay mo na lang yung iyong Android na cellphone dito. Yan o, makita nyo na pwede mo na siyang kontrolin. So bukod guys sa mga Android games na malalaro mo dito, syempre kung gagamit ka guys ng emulator na kamukha nito, ay kaya mo rin guys laruin yung mga laro na nandito sa may Nintendo Switch at lalaruin mo guys dito sa Android na handheld mo. Hindi lahat guys ng title sa Nintendo Switch is pwede mong laruin dito, no? So limited lang rin naman siya, pero mas marami ka guys na pwedeng malaro kaysa doon sa hindi mo pwedeng malaro. So kung die-hard fan ka talaga ng Nintendo at puro mga Switch games lang ilalaruin mo, mas maganda ito na lang yung bilhin mo kaysa dito. Kasi guys, ang emulator talaga is marami pa siyang mga settings. So hindi ka masyadong techie at ayaw mo na mga ganung klaseng settings. So mas maganda guys, bumili ka na lang ng Nintendo Switch kasi dito talaga sasalpak mo lang yung game mo, malalaro mo na siya. So ang cons naman ito guys versus sa dalawang to, actually hindi natin masasabing may cons siya dito lang siya guys kasi mas mahina to kaysa dito. So kung gusto mo guys na mas malakas, syempre dito ka sa Windows na handheld. So dito naman tayo guys sa may PC gaming handheld. Kung matagal ka na guys gumagamit ng computer, hindi ka na maninibago dito. So makikita nyo guys, meron rin siyang start. Pwede mo rin to guys lagyan ng keyboard. So in short guys, PC rin siya o computer rin siya o laptop rin siya na pinalit mo lang yung screen tapos ilagyan mo lang siya ng controller sa magkabilang gilid. Pwede ka mag Microsoft Word dito eh. So kailangan mo lang dito is keyboard. So kung dati ka na guys user ng Windows, hindi ka na maninibago dito. Ang problema nga lang dito guys kapag gagamitin mo siya sa gaming, ay medyo mahirap siya. Alam naman natin ang Windows is talagang ginawa yan para sa malalaking screen. Ang screen nito guys 7 inches lang. Ang hirap niyang i-navigate kung gagamitin mo siya for productivity sa Windows. Pero kung gagamitin mo siya guys as gaming handheld, so sulit na sulit ka dito. Unang-una guys, ito ang pinaka-powerful sa tatlong to. So high graphics na settings, and syempre pwede mo pang i-customize yung settings nga na yon, depende sa taste mo o depende sa kakayahan nito. So kung pag-uusapan naman natin guys yung mga games na pwede mong laruin dito, lahat, as in lahat, pwede mong laruin dito. So pwede ka guys mag-emulator dito, yan o kamukha nito. GameCube, Nintendo Switch, PS2. Actually, pwede mo ang emulate yung Android dito. So yung mga Android games guys, pwede mo ring laruin dito sa PC na gaming handheld.
So in short guys, lahat ng kakayahan nitong dalawang to ay kaya mong gawin dito. Basta guys, alam mo lang kalikutin talaga to. Yan guys, oh, diba SteamOS na yan? Pero nasa Windows lang siya. Tapos guys, makakamura ka rin sa games dito kasi pwede kang maglaro dito ng PC Game Pass. So ang PC Game Pass guys is 175 pesos lang siya monthly. Tapos pwede ka na mag-download dito ng up to 400 plus na games. Yan o, mga high-end na games to. A Plague Tale, A Way Out, Assassin's Creed, Brotato, Borderlands, Call of Duty. Yan, ang daming Call of Duty dito guys nakasama. Na sigurado yun, hindi mo pwedeng laruin sa dalawang to. Kasi mahihirapan to. Crysis, Dead by Daylight, Dead Cells. Tapos yung sinabi ko nga nung nakaraan, Doom the Dark Ages. Pag binili mo kasi to is 3,000 mahigit. Ito guys, di ko to binili kasi part na to kaagad guys ng PC Game Pass. So kapag ka nag-register ka guys sa PC Game Pass, yung ibang latest na game, sa day 1 pa lang guys, is pwede mo na siyang laruin nang hindi mo siya kailangan bilhin guys. No? So free yun, basta member ka guys ng PC Game Pass. And so on ko lang siya para makita nyo yung gameplay natin sa Doom. Ito hindi mo to malalaro dito. And syempre, lalong di mo siya malalaro dito. Pag hindi ko to binili libre lang to sa PC Game Pass. Basta member ka lang for only 175 pesos monthly. Sorry, medyo nag-enjoy. So again guys, ang pros nito, again sa dalawang to, mas marami ka guys malalaro na game talaga sa mga Windows na handheld. Kasi guys, yung mga games na nandito, pwede mong ilagay dito and more. Katulad nga na pinapakita ko sa inyo, pwede kang maglaro ng Steam games, pwede kang maglaro guys ng Xbox na Game Pass na games, and pwede ka rin dito guys maglaro ng cloud gaming. Itong dalawa na to guys, no, pwede mo siyang gawin na PS Portal. So kung meron kang PlayStation o meron kang Xbox, so pwede kang mag-remote play sa dalawang to. May install ka lang na app. Dito guys, hindi pwede. Syempre, Nintendo to Ang cons naman dito guys, kaya ayaw to hawakan ng wife ko kasi ang bigat. Hindi ka mukha itong dalawang to na magagaan lang. Ito yung pinakamagaan sa tatlo. Siyempre guys, mas malakas yung handheld device mo, mas malakas siya kumain ng battery. So ang AAA games dito guys is tumatagal ng mga 3 hours. Dito naman guys, siguro mga 4 hours. Tapos dito, pag hindi AAA na games, tumatagal to guys ng mga 12 to 16 hours. Pero kapag ka nag-emulate ka guys ng Nintendo Switch, ang tinatagal nito siguro mga 3 to 4 hours rin. Syempre lahat naman to is portable na gaming. Kung gusto mo guys na mga exclusive game na title like Mario, like Zelda, like Pokemon, so Nintendo Switch yung bilin mo. Kasi guys, iba pa rin kasi guys yung experience kapag ka talagang sa native na handheld mo siya nilalaro kaysa ine-emulate mo lang. Kasi lahat talaga guys ng controls gumagana. Tapos, seamless talaga siya. O ibig sabihin no, na talagang plug and play lang talaga yung mga games dito. Wala ka na kailangan masyadong settings. So kung gusto mo naman guys ng balance na gaming, so bumili ka guys ng Android na gaming handheld. Kaya niya nang i-emulate o laruin dito yung ibang games na malalaro mo guys sa Nintendo Switch. So guys, ibang games lang hindi lahat ng games is kaya nating i-emulate. Kasi yung ibang games nagahang, yung iba naman hindi gumagana, or yung iba naman nagi-glitch. Ang masaklap kasi niyan guys, no, alam mo yun, yung akala mo gumagana yung game, tapos nasa kalagitnaan ka na, o matatapos na yung game, tapos biglang hindi pala siya compatible dito sa may handheld. Nandoon na ako guys sa parang Battle of Olympus, tapos biglang naghang yung pag may tornado, tas hindi na ako makaalis doon. May error o may sira yung game dito sa may handheld na to. So sayang naman, malapit ko na siya guys matapos Siguro mga 1 to 2 hours na lang, tapos bigla pa naghahang doon sa part na yon. So ganyan guys, sinasabi ko sa inyo na minsan hindi talaga compatible yung mga games sa emulation lang. Hindi ka mukha guys na kapag ka nilalaro mo talaga sa Nintendo, yung Mario, yung Zelda, o kung ano man games yung gusto mong laruin dito, ay talagang matatapos mo siya hanggang sa pinakadulo. And syempre kung ayaw mo nang masyadong manibago, kasi nga guys Android rin naman to, sinwipe mo, di ba? Merong internet, Bluetooth, etc. Yan. Kung ano yung nakikita mo guys sa may cellphone mo, so yun rin guys yung makikita mo dito. Wala lang siyang SIM card. And syempre, kung nagtitipid ka at ayaw mong bumili ng mga games sa Nintendo Switch, eto na lang, no? Kasi meron siyang emulation. So, alam niyo naman ibig sabihin doon. And guys, kung gusto mo naman ng pinaka magandang gaming experience talaga sa graphics and syempre sa library ng mga games, lahat ng games pwede mong laruin yung Nintendo Switch. And syempre yung mga sa Android, sa Steam games, sa Xbox Game Pass. Siyempre wala pa rin tatalo guys sa PC na gaming handheld na kamukha nitong ROG Ally X. So isa pa guys sa issue dito, siyempre yung budget natin. Ito guys, Nintendo Switch na OLED, ang price nito is 15,000 ang brand new. Tapos yung mga games nito, kung bibili ka, mga 2,000, 3,000, 4,000 pesos. No? So medyo mahal kasi magbenta ang Nintendo ng mga games. Mabibili mo to ngayon ng 26,000. Itong Aya Neo Pocket Evo. No? So itong dinidemo ko na to is binibenta ko na to. Or gusto mo guys ng mga games para sa emulator mo, like Nintendo Switch, like mga retro games. Meron kaming guys binibenta niyan doon sa may page namin. 20,000 mahigit na mga retro games.
And ibibigay ko na rin sa'yo for free yung mga Nintendo Switch na games. So kung gusto mo guys i-avail to o mag-avail ng mga games to, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shock. And sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para i-assist ka. Ito naman guys, ang ROG Ally X, ang price nito guys pag brand new is 55,000 pesos. So kung na budget ka guys, ang suggestion ko sa'yo, Android na gaming handheld yung bilin mo. Kasi guys dito, mura yung handheld. Ang problema naman dito, mahal naman yung games. Or isa pang suggestion guys, kung mahilig ka lang naman sa mga retro na handheld, ay pwede kang bumili ng mga Anbernic na mga products. So ito yung OS nito ay parang Linux na OS. Yan. So kung puro retro lang at hindi mga high-end na mga games ang lalaruin mo. Halimbawa guys is mga family computer, mga Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64 yan, pwede yan. So dalawang klase ito. Ito yung patayo, ito naman yung pahiga. So RG35XX Plus, ito naman yung RG35XX Age. Yan, so marami pang klase ng mga ganito na mura lang. Ang brand new price nito mga 2,500 to 3,000. So ganun lang siya kamura. So kung nakatulong naman sa itong video na to, so wag mo naman kakalimutan na mag-subscribe dito sa my channel ko. Syempre i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para laging updated pag may mga bagong upload ng mga video na kamukha nga nito, no. So sa susunod siguro i-review naman natin to, itong Pocket Flip, and i-review rin natin kung kailangan mo ba talaga ng Android na gaming handheld o pwede na yung controller, nalalagyan mo na lang siya ng cellphone. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa panonood nyo. See you on my next video and bye!